Sa wakas, wala na yung mga pulis. Babe, dito! Andito ako! Ako na ang o-order ng food natin. Alam ko naman pagod ka eh. Sige. Kamusta? Oh, bakit bigla ka atang nakasimangot dyan? Anong problema? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Sabihin mo na. Huwag ka sanang magagalit sa akin ah. Ano nga yun? Huwag mo nang patagalin. Sabihin mo na kasi. Terence, ano kasi eh. Break na tayo. Ayoko na sa'yo. Paalam na. Anong sinabi mo? Sa palagay mo ba mapayag akong makipaghiwalay ka sa akin ng basta-basta lang? Alam ko namang hindi ka papayag eh. Teka, saan ka pupunta? Sa tingin mo, ganun na lang yun kadali, ha? Aisha, nasan ka? Trisha? 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 Asan ka? Tulong! Tulungan niyo ako! Bakit, sir? Ano po bang nangyari? Yung girlfriend ko, patay na siya. Nakipagkita ako sa kanya ngayon sa KFC store na malapit dito. Nakita ko yung multo niya sa loob ng KFC store. Bigla akong naalala yung nagawa kong krimen nung nakaraang linggo.
Ako, ako pala ang pumatay sa kanya. Pre, nasisiraan na ata ng bait tong lalaking to. Diba kanina pang 9 p.m. sarado yung KFC store na yun? Anong oras na ngayon? Lagpas sa ating gabi na. Oo nga, tingnan mo. Mukhang nakatira ng damo eh. Teka, patulan natin yung pagkasira ulo niya. Sir, asa na yung bangkay ng girlfriend mo? Dinala ko yung bangkay niya sa loob ng bahay ko. Pre, mukhang malakas talaga ang tama ng lalaking to. Si Chief. Hello sir, anong balita dyan? May serial killer na nakatakas dito sa presinto namin. Maging alisto kayo sa paligid. Serial killer na nakatakas? Oo, pumatay siya ng 5 tao sa loob ng KFC store. At kasama na rin sa pinatay niya yung girlfriend niya. Last week lang, hindi pa namin nahanap ang bangkay ng girlfriend niya. Pero iniwan niya yung bangkay ng 3 customer at isang empleyado ng KFC na pinatay niya sa loob ng KFC store. Kuhang-kuha sa CCTV ang buong pangyayari. Gumamit siya ng baril para patayin lahat ng mga biktima niya. Paano siya nagkaroon ng baril? Isa siyang pulis dito sa district namin. Pero napapansin na namin na parang hindi normal ang takbo ng isip niya. Madali siyang makalimot sa mga bagay-bagay. Nag-hallucinate na rin siya. Kung ano-ano lang nakikita niya na hindi namin nakikita. Kaya nga, hindi na rin siguro kami nagulat sa ginawa niya. Nakipag-break kasi ang girlfriend niya sa kanya sa loob mismo ng KFC store na yun. Kaya siguro uminit ang ulo niya at pinatay niya nga ito kasama ng mga customer at KFC staff na nandun. Hello officer, andyan ka pa? Hello? Hello? Ang tagal niyong rumisponde. Naiinip na ako. Tatapusin ko na kayong dalawa. Wag, please. Maawa ka sa amin. Pag-usapan natin to ng maayos. Tutulungan ka namin. Ibaba mo lang ang baril mo. Pakiusap. Manahimik ka dyan. Hindi ko alam. Asan na yung serial killer? Ayun siya! Nasa sahig! Bilisan na natin! Ikulong na natin siya! Babe, alam ko namang mapapatawad mo ko sa ginawa ko, di ba? Tao lang naman ako eh. Sobrang nasaktan lang ako nung nakipag-break ka sa akin. Kaya ako nagawa yun sa'yo. Intindihin mo ako, please. Ano na kayang ginagawa ng serial killer na yun ngayon? Sobrang tahimik niya. Tara, silipin natin. Diyos ko, nawawala yung serial killer. Pumasok ka kaya sa loob. Hanapin mo kung nasan siya. Ayoko nga. Mamaya nagtatago lang siya dyan. Tapos bigla akong patayin. Napakaduwag mo naman, pre. Ako na nga ang papasok.
Nakita mo rin ba yung multo ng girlfriend ko? Ituturo ko sa'yo kung nasaan ang bangkay niya. Nasa loob ng banyo ng bahay ko ang bangkay niya. Sobrang pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa kanya.